inyong buksan ng Bible sa 1 Corinthians. Second 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15. At ito mo naman, Korinto, Kapitulo 15. At kung nakita po ninyo, ay mag-amen po tayo, ha? Nakita na lang? Amen. Right. 15, 58 tayo na. Ready? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Now, ito yung pinaka-conclusion ng chapter 15. Okay, and then forget, itong chapter 15 ay binubuo ng tatlong napakahalagang doktrina nating mga mananampalataya na naging sanhi ng ating kaligtasan at naging sanhi ng ating maalab na paglilingkod sa ating Diyos. Okay? Nung matapos ibigay ni Pablo at ipaalala sa mga taga-Korinto, itong tatlong doktrina nito, ito yung naging conclusion niya, yung 58. Okay? Kasi yung Tagalog, kaya nga. Ngayon, ano sabihin James? Therefore. Ano sabihin therefore? In conclusion. Dahil sa mga naunang sinabi. Therefore. Ano ba sabihin Pablo? Kaya nga. Or dahil dito. Nakit mo ba? Dahil dito. Kaya nga, mga kapatid. Okay? So, ito yung mensahe niya sa mga mananampalataya. Dahil sa mga naunang sinabi. Okay? Alright. Now, ano yung kaya nga? O dahil dito, or in conclusion, in English, therefore, kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsibatag, kayo'y huwag makilos, ano din mo? Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi wala kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Okay, now, ano ba yung tatlo nito na matapos ibigay ni Pablo ay nagbigay siya ng napakabigat at mahalagang paalala. Now, tatlo yun eh. Una muna, the resurrection of Christ. Pangalawa ay our resurrection. Pangatlo, the rapture. Rapture of the resurrection of Christ. Pangalawa, okay, the resurrection of the believers. Number 3, the raptures of the believers. Now, notice verse number 4 to number 6. Okay, tsaka tayo tutungo doon sa verse 58, no? Naibig ko na i-take note nyo rin, no? Now, okay, sa verse 4 to number 6 ay pinatutuhan ni Pablo at kanyang ibinigay yung mga ebidensya at mga witnesses ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo. Kanyang pinakita at nagbigay siya ng mga ebidensya. Okay, for example, in verse number 4, sabi ni Pablo, and that he was buried, and that he rose again the third day, ayon sa mga kasulatan. Na hindi kaya pasinunin kasi ito yung the scripture. Okay, verse 5, ganun naman, he was seen of Cephas. Dalawa. Okay. Nakita si Cephas, ang buhay, at nakita ng dalawa ng mga apostol na siya talagang buhay. Ito was also verse number 6. And after that, pakalabasa. Kasi na. Nakita niyo? Okay, and after that, okay, he was seen of about what? About what? Okay, 500. 500. Brethren, sumunod. Once. Now, yun yung isa ng isang
pinag-uusapan ng mga Bible scholar, the word at once. Okay. Paano nangyari? At once. No? Ito, saan naganap yun? At once. Ibig sabihin, kaya, number one, okay? Nakita siya ng mahigit 500 Kristiyano sa iba-ibang pagkakataon. At once, then, sa bayan. Pwede, kasi omniscient, omnipresent ng Lord. Or, nung siya umakyat pabalik sa heaven, ang pagkakaalam na natin, yung 12 o yung 11 apostol na ang nakakita, hindi kaya yes, naroon yung 11 at meron din 500 tao pa. Ganun kaya? Pero ang mahalaga, nakita siya na may 500 at once. Are you with? At sumunod dito, binagkita ko nakita ko rin siya. Kasi nabuhay na muli mula sa mga patay. At dahil dito, ang ating pagpapagawa sa kanya ay hindi walang kabuluhan. Sapagat yung di Kristo, ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Buhay. Na ating sinasaksiyan at buhay na nagbibigay sa atin ng tao at buhay, diba? Nagbibigay sa atin ng bunga at ng reward. And after that, ibinigay in verse 42 hanggang 44, ano ang itsura nating mga Kristiyano sa ating resurrection? Sa ating pang pagkabuhay muli. Okay? O dagdag tayong buhay ng Panginoon, yung ito pang katawan ito pa rin yung ating katawan. Pag-akyat natin sa langit, ito pa rin ba? In verse 42 to 44. So also is the resurrection of the dead. Okay? It is shown in corruption. It is raised in corruption. You see? Okay. Now, inilibing ka. Mabubulo ka. Pero pagkabuhay muli, namumuli, mabubuhay ka ng total buhay, incorruptible. Hindi na namamatay, hindi na nabubulo. Okay, verse 43. Nakatakas. It is shown in this honor, it is expressed in what? In glory. Okay? It is shown in weakness, it is expressed in what? In power. Ipinakita, iba yung ating katawan sa resurrection. Hindi na ito. Amen? Nanghihina, nagkakasakit, nagkaka-high blood, nagkaka-cancer, hindi na. Bakos, pinilibing ng mahina, pagbangon ay what? Powerful. You see that? Isa rin this one, hindi ka makakontrol ng gravity. Isa rin this one, hindi ka kayang hadlangan ng mga pader. Remember yung ating Panginoon? Biglang sumupot sa gitna ng mga alagad, bagamat sarado ng lahat ng pinto, bintana. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Biblia? Yung ating katawan ay magiging tulad ng kanyang katawan. Itinanin, ibinaon ng may kahinaan, babangon ng mayroong kapangyarihan. Number 44. Pagkatapos, it is shown a natural body, it is raised in a spiritual body. There is a natural body and there is what? Spiritual. Tingnan mo. Kay katawang tamdani. Alright. That's verse number 15. Pagkatapos. Okay, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot harm. Alright. Yung laman at dugo, hindi pwedeng umakyat sa langit. Liwanag ba? Yung nakikita ko sa akin, at yung nakikita ko sa iyo, ngayon, katawan, hindi raw yan yung katawan mo pag-akit mo sa heaven. Hindi walang dugong papasok sa heaven. Kaya sabi ko, pag nag-rapture, kung mag-rapture mamaya alas 8,
Liwanag ba? Okay. Nandiyan yung kasalanan. Hindi makakaakyat. Okay? Oh. Alright. And then, 51, 52, ibinigay yung rapture. Nakalakas. Behold, I show you a mystery. Bakit mystery? Bakit mystery? Sapagkat noong mga unang panahon, ito ay inilihim. Hindi alam ng mga naunang even mga prophet of God. Okay. Ano yung mystery? Okay, hidden noong mga nakaraang panahon, but it was revealed. Di ba? Oh, okay. Sa panahon ito, behold, I show you a mystery. We shall not all alright. Hindi tayong lahat ay matutulog, but we shall all be changed. Ano yung sleep? Death. Liwanag ba? Ang kamatayan sa Kristiyano ay pagtulog lamang. Sapagkat pag natulog ka, nalagay ka, pag mulit ang mata, nasa piling ka ng ating Panginoon. Pagtulog. Okay? So, hindi tayong lahat ay mamamatay. Hindi tayong lahat ay mga tutulog muli, bakos, pero tayong lahat ay what? Babaguhin. Now, itong 51 ay nagpapakita rin ito ng isang bagay na kailangan mo matutuhan. Sapagkat maraming Kristiyano, okay, ang kailang belief ay what? Partial rapture. Okay, for example, Pentecostal, Assembly of God, bagamat may rapture silang belief, pero ang government is what? Partial. Ano isipin partial? Ano isipin partial? Partial rapture. Pag nag-rapture, hindi lahat ng rapture, may naiinom ka. May imagine na. Ang mararapture na may mga perfect. Dahil mga backslider, may iwan. Pero balikan yung ating Bible. Ano sabi ng Bible? Pagkatapos nga ano? Behold, I show you a mystery. We shall not all, but we shall sunod. All. Bilog kami sa top all. Nakanya po? All. Partial ba or all? Lahat ay mararapture. Maliwanag ba? Perfect o hindi perfect? Faithful o hindi faithful? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ang mahalaga is what? Ligtas. Na paano ito magaganap? Paano ito magaganap? Verse 52, pakalabas. Paano ito magaganap? In a moment. Sumunod. In the twinkling of an eye. Okay? Now, let's remind you, okay? During the time, during Bible times, ang pinakamabilis lamang na kayang gamitin ay what? Twinkling of an eye. Sabagat during that time, hindi pa alam yung speed, speed of sound, speed of light. May ba ako? Hindi pa alam. Pero siguro kung ngayon ito siguro naman, in the speed of light. Okay, speed of sound, light, ano isa? Nauna pa rin yung Superman, di ba? Nasa ka na? Faster than bullet ba? The Old Testament, the Bible times, ang pinakamatulong lamang nilang alam is what? Yung twinkling of an eye. Imigay siya? Sa isang isang naman. Alright? Naghanap ako ng illustration nun, yung kisang mata, ito yung nakasakay ka sa bus, no? LLI ba yun siya? LLI, yung isa naman ay Balbayan, BNTV, nagkasalubong kayo sa highway ng Masakan, pareho mabilis, nakatingin ka, may nakakita ka sa, nakasakay ka sa LLI, may sumulubong na matuloy yung BNTV,
may nasunod pa man tao doon. Sabi mo, oh, kilala ko yun. Pero bago mo maisip yung pangalan niya, nakalagpas na siya. Okay ba ako? In the twinkling of an eye. Bago mo mga masabi, ako ano ang nangyari, nawala na yung marami. Amen siya? Amen? Now, ito yung tatlong mahalagang doktrina na binanggit ni Pablo. Alright? At matapos ang pamilya lahat nito, tsaka yung ibinigay. Therefore, are you listening? Therefore, dahil dito, okay? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. Now, okay, ngayon, dahil dito, sa mga bagay ito, okay, nasa ibigay, what God wants from us. Dahil sa tatlong mahalagang doktrina nito, na naganap, okay, naganap, at magaganap. Sa ating mga mananampalataya, ano ang nais ng Diyos na mangyari sa atin na kanyang mga tinubos? Dahil ang Diyos, ako po yung kapatubay, humihiling ng iyong kapagilihan, ng iyong tulungan, at ng kaunawaan, ibibigay mo sa lahat sa amin para po sa napakahalagang mensahe mo na nasa iyong aklat na ito ng Biblia. Ako gamitin mo lang, humihiling ng iyong kalakasan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Yes. So now, in the light of all of it, or in the light na mga bagay nito, okay, what God wants from us. Number one, God wants us to stay steadfast. Okay? You see. So, pinakita ang katotohanan na si Kristo na buhay na muli at siya'y buhay. Ipinakita yung katotohanan na itong katawan ito na taglay-taglay natin ay hindi ito yung katawan. Hindi ito yung katawan natin or elders na heaven. Aliwanag ba? Kundi papagtan ng katawan tulad ng katawan natin Panginoon sa Kristo na what? Incorruptible. Okay, ano pangalawa? Spiritual. Okay, muna inter. Ang pangatlo? Okay, heavenly. Aliwanag ba? Amen? Amen. Now, ito mo alam sa muling pagbalik ng ating Panginoon. At siya'y babalik na muli, kukunin lahat ang nalamig sa Kanya. Now, paano magaganap? Gaano kabilis ulit? The twinkling of an eye. Amen? At the last one, di ba? At tayong lahat ay mababuhay. Tayong lahat ay kukunin. Tayong lahat ay bibigay sa katawan tulad ng kanyang katawan siya mabuhay na muli mula sa mga pagkain. Dahil ito, God wants us what? Ano ba? To stay steadfast. Stay steadfast. Steadfast means what? Firm in belief. Maging matatag ka sa iyong paniniwala. Huwag kang nagbabago. Paliwanag ba? Amen? Ano ba ibig sabihin ng steadfast? Faithful. Amen? Faithful. Amen? Hindi ka naman talagang tapat ka. Consistent. Regular. Amen? Dahil nahihirapan magkaroon. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Alright? You see? Yeah, you see? Kaya God wants us to stay steadfast. Okay? Yes, okay, number one, it has to do with our faithfulness to God and His Word. Ito may tumutukoy, basically, sa ating katapatan sa Diyos at sa Kanyang gawain. Okay? Yes, okay. It has to do with our faithful service to God. Tumutukoy po yan sa ating katapatan, sa ating Diyos at sa Kanyang gawain. And Krista, hindi lang yung sinabi na be steadfast, kundi tingin mo binagay, always abounding. Nakita mo? Nakita nyo? Always abounding in the work of the Lord. Nakita mo niya? Be steadfast, then what? Always what? Always what? Always abounding. Okay? Now, take a look at that. The word always abounding means what? To
go beyond the norm. Okay, ano sila abounding? Go beyond what? Go beyond what? Go beyond the norm in the work of the Lord. Kasi, ang pangkaraniwang nakikita natin sa mga Kristiyano ngayon, ha? Hindi sa Calvary, yung sumisimba lamang sa umaga, yung iba naman paggabi. Na pag sinabing always abounding, sabihin ba, huwag kang maging normal na Kristiyano. Paliwanag ba? Go beyond what? Oh. Kung dati umaga ka lang, gabi ka na rin. Kung dati nag-iikap, nag-typing lang daw na mga anong dapunan na niya, go beyond Lord, mag-operate ka pa. At yung impression, mag-pressport ka pa. Always abounding at huwag kang magbabago. Huwag kang magbabago. Always abounding. Okay? Kung wala ka sumilin dati, always abounding. Magsumilin ka and don't quit. Naliwanag ba? Kahit wala kang gawin. Okay? Huwag mong kalimutan. Hindi ka nagsasayang ng panahon, hindi ka nagsasayang ng sarili kung ito'y ginagawa mo para sa ating Panginoon. Sapagat ang Kristo na buhay muli ay mayroong pangako, ay ating pangako niya. Pitik pa rin. For as much as you know that your labor is not in vain. Okay? Kaya God wants us to stay steadfast. Hindi mo makita agad yung resulta ng labor mo. But one day, makikita mo yan. Huwag kang kalimutan, ipangako Diyos, our labor is not in vain in the Lord. Okay? Kaya nga, stay steadfast. No? Okay? Alright. Pangalawa, no? God wants us to serve Him no matter what. Ibig niya maglingkod ka sa Kanya, anuman ang mangyari. Okay, pangalawa, God wants us to stay unmovable. Una, steadfast. Ano yung pangalawa? Unmovable. Hindi ka natitinan. Now, the word unmovable, ito may katulad ng barkong naghuhulog ng angkla. Bakit inihuhulog yung angkla? Anong dahilan? Para bakit inihuhulog yung angkor? Hindi lang isa. Dalawa, angkor ng barko pala. Bakit inihuhulog yung angkor? Para saan? Para hindi na tatangay ng angkor, di ba? Kaya pag sinabing God wants us to stay unmovable, huwag kang natatangay. Huwag kang nadadala ng kung sino-sino. Be unmovable. Makatay mo, di ba? Kasi maraming mga agos ng buhay na pag hindi ka marunong na siya, matatangay ka. Di ba? For example, tayo tinuluan, looking unto Jesus, di ba? Kasi pag nakatingin ka sa kapwa mo Kristiyano, yung kapwa mo Kristiyano, hindi laging matatag yan. Hindi laging nalian yan. Kaya pagka sa kanya ka titingin, sa kanya ka susunod, mapapahama ka. Hindi ka magiging Kristiyano mo, steadfast and unmovable. But God wants us to stay what? Unmovable. Hindi ka kayang tangay ng ang lang ng mga bagay na yan. Huwag kang ikalimutan, the devil is after your, number one, mind. Pangalawa, the devil is after your what? Heart. Pangatlo, the devil is after your what? Pangatlo, faith. Gusto niya yung mind mo ay mapuskus niya. Pangalawa, gusto niya yung puso mo, maagaw niya, para siyang ibigin mo. Pangatlo, gusto niya agawin yung paa mo para ilayo ka sa gawa ng Diyos. Nakanyo pa ako? Kaya, kasi mo, matapos bigyan ni Papa yung tatlong mabibigat na doktrine yun eh. Resurrection of Christ, resurrection of the believers, at yung pangatlo, the rapture no, binigay ka. Therefore, dahil dito, be steadfast. At yung pangalawa, ano mo? Amen? Okay, okay, nagdadala ng mga agos na yan. Ng isang agos na pagka hindi ka mag-isyan mo
buhay talaga mga dalaga, yung wind of doctrine. Ephesians chapter 4, ginamit yun eh. 4:12. 4:12. Ephesians 4:12. 4:12. Ready? Nandiyo kayo? Okay. For 14. Ready? That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Alam niyo? Tossed to and fro. Sinisikot-sikot ng agos and carried about with everyone. Wind of doctrine. By what? By the spread or daya ng tao. And coming correctness whereby they lie in wait. Naghihintay lamang talaga sila para mag-deceive, madayan ang Kristiyano. Diba? Kaya God wants us to stay unmovable. Huwag mo yan matakay ka ng agos ng mga sari-saring aral, doktrina o turo. Listen kami Christian, ulitin ko, pakinggan niyo po mabuti. Observahan niyo po, karamihan ng mga Baptist na nag-backslide, nagdagdagdag, nag-issue, etc. Dalawa lamang ang pinupuntahan pag nagbabackslide. Sa aking observasyon, victory at pangalawa, CCM. Dalawa lang yan. Sila po. Alam niyo ang pinapatiran, kasi medyo malapit, medyo hapit. Okay? May tulo din sila kasi ng internal security. Pero hindi sa pagod magkahawin yun. Pwedeng magkamukha. Amen? Amen? Sigurado naman, kung mga ni Fernando po dun, pero sigurado si Pastor Fernando ba yan? Nakikinig ka sa akin. Parinig ba? Pareho din yung sinasabi. Again, ulitin ko lagi. Most of the time, ang problema ay hindi kung ano ang sinasabi, kundi kung ano ang hindi sinasabi. Are you with me? Anyways, God wants us to stay, hindi mo hayang matamay ka ng agos. Sa ngayon, may mga Baptist na lublub na sa politika. Nakahit sa mga posisyon ng Katoliko sumasama para lang makakuha ng boto. Follow me? Okay. Pinakita mo talaga na talagang nagbubulaan, talagang nagsisinungaling. For the sake of politics. Listen, tao yun. Hindi ng ating Kristo. Amen, listen? Amen? Amen? Nagkakamali ang tao, pero hindi mali ang Baptist. Nagkakamali ang tao, pero hindi mali ang Bible. Nagkakamali ang tao, nag-interpretation ang tao, pero hindi namulitika ang Word of God at ang Baptist Church. Amen, listen? Ito the reason kung bakit ang disenyo ng Panginoon sa local churches. Local. Para kung sakali mang makurat, yung isang Baptist, hindi damay ang lahat kasi local tayo eh. Pamilya. Ano ba siya? Ano ba? Okay, for example, yung 7 churches sa Revelation, ano ba? Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Sardis, Smyrna, Laodicea, ano ba? Most of them ay nasa lugar. Turkey. Okay? Now, ano ang Turkey na yun? Ang Turkey ay iron curtain na yun.
matinding Muslim country. At talagang kaawa na siya eh. Pero, di ba naman? Noong lahat sila, nagbigay ng warning ng Panginoon. Diba? Ang nakinig lang yung Philippine Church. The winning church. Bakit eh? Ang ibig sabihin, namatay yung church, hindi namatay. Kasi local eh. Amen? Amen? Local eh. Okay. Hindi ba nagpapakaroon ng Panginoon? Even the gates of hell shall not prevail against you. Any question? For example, paano na manatili ang tao pagkamat nagkasala si Adan at Eva? Hindi na buhay for 6,000 years yata, yung nagkaanak-anak siya. Nakalipa ako? For example, si Pastor Dennis, yung kanyang church, ay naging anak ng church ni Rania, naging anak ng church ni sino yung Dato. Halimbawa, yung church ni Dennis ay naging charismatic, naging Pentecostal, namatay ba? Hindi. May anak siya para magpatuloy. Si Rania o si Dato. Mukhang pa ulit. Ano din ang nangyari sa 7 churches sa Revelation. Okay. Kaya nga laging bibigyan ng warning. No? Okay. Maging matatag tayo. Maging pangatala po. Just stay what? Ano mo? Alright? And let me know, isang paraan upang tayo maging we must know what we believe. We must know what we believe and why we believe it. Alright? Pakita mo, we must know what we believe and why we believe it. Read the Bible, read the book. Amen? Pag may Sunday school, basahin niyo, aralin niyo. Okay, nalisin niyo siya. Lagi ginamamit, mas gusto ko ang membro ko nagtatanong ng doctrine kaysa dun sa tatanong-tangunan. Kaya pag nagsabi meron bang question, mag-question. Any question? Nakikinig mo ba kayo? Ito yung isang lesson. Kapag ang isang miyembro, if a person, okay, that believes something, ang tao, ang church member that believes something because ito yung belief ng kanyang church, alright? Or belief ng kanyang pastor, magbabago siya, tamid ka. Kasi, yung kanyang paniniwala, kasi yung paniniwala namin. Pero mahalaga, okay, we need to base our belief sa Word of God, hindi sa kung ano lang sinabi ng tao. Amen? Nagbabago ang tao, pero hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen, Christian? Amen? Christian, makita mo yung mga talagang nagbugas sa politika ng mga Kristiyano. Dati, matindi preaching about being not unequal, together. Matindi talagang tayo, but we are separatists. Separatists. Pag nagtuloy nakita mo sa burol ni Manalo. Tagin ka siya. Nakita mo nasa mga posisyon na Katoliko. Hindi ba nakakaluwag, hindi ba? Yung mga bilip mo kung ang bilip mo isa parking na lang bilip ng taong naandun, magbabago ka. Pero kung ikaw mismo ang nagbasa ng Bible at nakita mo inanguro ng Bible, mag-stand ka sa Bible, magsasinabi ng tao.
Be steadfast. Ang pangalawa po, pangatlo, God wants us to stay. Number one, God wants us to, number one, to stay steadfast. Ang pangalawa, God wanted to stay. Move on. Pangatlo, God wants us to stay, number one, with our Savior, with the Word of God. Pangatlo, with the church. With the church. Okay? God wants us to stay with our Lord Jesus Christ. Okay? Manatili tayo sa Kanya. Ha? Okay? Matatag at hindi nakikilos. Ha? Okay? Madaling sabihin, I love Jesus, I love my Lord. Pero huwag nyo nakalimutan. Maraming Kristiyano, no? Maaaring nasa church, pero wala na ang pag-ibig sa Panginoon. Remember the Ephesian church? Remember also the Ephesian church? Amen siya? Masigasig ang paglingkod, pero ano ang nakita ng Diyos sa kanilang puso? Ano nakita ng Lord? Ano sa Lord? Okay, but I have somewhat against thee, Revelation 2:4, because thou hast left thy first love. Ano sabi ng Lord sa Ephesian church? Okay, hindi ka mainit, hindi ka rin wala pa. Malamig, anong gagawin niya raw? Iluluwa kita. Nakita mo, hindi ba? Kaya nga, paalala ko sa atin, that God wants us to stay with our Lord. Huwag tayong babago sa Kanya. Lagi siyang nakatingin sa ating mga puso. Maliwanag ba? Hindi sa kung ano sinasabi mo, kundi kung ano nasa puso mo. In Matthew 15 verse number 8. Matthew 15 verse number 8. Bakit po? Basahin natin ito. Matthew 15 verse number 8. Natin yun? Ito. Ang mga tao ito, iginagalang ako ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay ano raw? Malayo sa akin. Tingin po yan. Pakilakas na. Matthew 15 verse number 8. Basta. Alam ng Diyos kung ang puso mo malayo na sa Kanya. Amen? Ano man ang sabihin mo, ano man ang lumabas ang tatig na pa rin yan, yung bang puso mo nasa ating pa rin o nag-depart na. God wants us to stay with our Lord. Amen, Christian? Pangalawa, God wants us to stay with the Word of God. With the Word of God. Okay? Minamahal mo, binabasa mo yung kanyang salita. Na? Okay, mahal ka sa atin ang Bible natin. Mahal ka sa atin. Maliwanag ba? Amen ka siya? Maraming mga magkagawa ng Lord, nakilala ako, napapakinggan ko. Isang preaching, teaching, hindi, walang kinukot na talata, kundi yung alito lang nila. Okay, hindi tayo dapat ganun. Nakikinig ka sa akin? Ang power ay nasa Word of God. Ang nagko-convict, nagko-convert ay ang Word of God. Hindi yung ating paliwanag. Okay, God wants us to stay with the Word of God. It is to be our rule, authority, of faith and practice. Amen? Amen? Ito yun. Wala nang iigit sa Word of God. It is the truth. Ito yung tutuhanan. All scriptures are given by the inspiration of God. So stay with the book. Stay with the Bible. Don't replace it. Ano man ang mangyari. Amen? Hindi natin yung pagkapalit. Hindi po. Ha? Weekly, nagbabasa ko ng nag-aaral ako. Isang paborito kong komentaryo yung kay Vernon McGee. Kasi yung ibang komentaryo, sobrang lalim. Lalo kayo yung Matthew Henry komentary, binasa mo, isang kapos, nakahaba ng paliwanag. Sa haba ng paliwanag, parang sinigang,
Sa dami ng sabaw, wala ng lasa. Yung kay Bernard Magi, may managmanin ito eh. Of course, binabasa ko man yung komentary ng iba, tawin yun. Mas higit kong binababasihan yung mismong turong sila ng barko. Kinukuha naman ng reference kanila. Ano sabi naman ito? Sabi ko, ito naman sila. Minsan kasi yung mga commentator, minsan sabihin, binasabi okay, mas correct yung gantong sinabi kaysa sa King James. Sa King James. Okay, ano ba ito sinasabi ito? Ayun sabihin, we must stay with the Bible. Amen? Stay with the Word of God. The Word of God. Huh? Okay, don't replace it. Then ano say? Stay with your church. God wants us to stay. Manatili ka sa Word of God. Pangalawa, manatili ka sa iyong church. Amen ka siya? Manatili ka sa iyong church. Diyan ka na saved, diyan ka na baptized, diyan ka na tuto ng Word of God, manatili ka dyan. Okay, diyan ka nilagay ng Panginoon. Natutuwa ko dun sa ating dalawang member na sabi. Nakatag po sila ng church, ng magkataluhan, sa kanya, basta ito pa po, katuloy namin, pag po kami sinabihin doon, okay, Brad, huwag kang maganda, kapag matino ang pastor, mabait ang pastor, hindi ka agad ipoprosolite. Okay, hindi. Kasi karoon eh. At pag matino ang pastor at mabait, hindi ka sabihin, hindi ka pwede mag-serve dito pag hindi ka baptized. Baptized ka na sa akin. Hindi na makakatawa ka na ako doon. Baptized na sa bap. Pinabaptized mo sa bap, nila-baptized pa rin. Sabi ko, may mga nalululo ko. Nalululo talaga. Gusto ka sa dito ka lang daw. Wala na yung baptism mo sa Philips, dito ka na baptized, dito ka na sa akin. Sabi ko, don't forget. Isa lang mga pamilya mo. Kung ikaw may Lopez ka sa mga mountain. Ibig siya, hindi pwede pag napunta ka ng Bisaya at napunta ka sa Enriquez ka na. Doon ka na doon. Meron ka lang ng isang pamilya. Okay, amen? Meron ka lang isang domestic home. Meron ka lang isang eternal home. Habang nasunod pa ka, meron ka lang isang spiritual home, the church. Liwanag ba? Amen? Doon ka na saved, doon ka na hotel, doon ka na tuto, pinamamahalin mo, doon ka maglilingkod. Saan ka mamunta? Doon ka na yan. Amen ka siya? Amen? At least nalaman mo, wala ka ng tigil pabalik ng Pilipinas. Okay? So stay with your church. Amen ka siya? Stay with your church. Don't forget that. Don't forget, okay, don't forget. Christ is the head of the body, the church. Colossians 1:18. Read your Bible, please. Colossians 1:18. May dahilan ng Panginoon kung bakit dito kanya inilagay. Ito ang inabot kanya sa magitan ng church na ito. So dahil may dahil siya kung bakit niya ikaw nilagay dito. Now, Colossians 1:18, ano sabi ko? Colossians 1:18, tayo po. And He is the head of the body, the church. Isn't the head? He is the owner, the boss, di ba? Amen? Ang siya ang head ng church. Amen? Amen siya? At ang body is what? The church. Okay? The local, visible. Ulit, bakit? We do not believe sa invisible universal church. We believe saan? Ang ating believe is what? Okay, visible and local. Visible kasi nakikita mo, people. Amen? Local, nasa isang lugar. Alam mo kung saan pupuntahan. May address. Nakikinig ka sa akin? Amen? May address. Maliwanag ba? Alam mo kung saan pupuntahan. Amen? Na kung universal, invisible, saan ka magtatayos? Liwanag ba? Amen? Liwanag ba? Kung universal, invisible,
sino magkukorek sa'yo kung kailan mo ng church discipline? Nakita niyo ba ako? Saan ka maglilingkod? Di ba? According to 1 Corinthians 12 hanggang 14, according to Ephesians chapter 4 hanggang chapter 5, yung apat na kapitulo yan, no, ay nagpapakita ng katotohanan that God's work being done today is done through the local church. Okay? God's work being done today is done through what? Through His church, the local church. Okay? Kung ibig ng Panginoon na ma-evangelize ang Paite, ang Victoria, okay? Ito church ang kanyang gagamitin. Sabat, ang church ang kanyang what? Body. Tawag niyo po ako? Yung head, invisible. Yung body, visible. Nasa lupa. Taliwanag ba? Ito ang nasisitiwan. Kamay, paa, bibig, mata na ating Panginoon sa lupa. Tawag niyo po ako? Visible. Local. Okay? And God wants us to stay sa kanyang church. Sa kanyang salita at sa kanya. Walang ibang organisasyon na may authority na isagawa ang Great Commission maliban sa kanyang church. Okay? Ito ang siyang head at ito ang kanyang body. Kaya as a Christian, bilang member tayo ng Calvary, mahalaga na meron tayong talagang kapasyahan, desisyon, na anuman na maganap, mananatili ako sa church. Amen? Mananatili ako sa Panginoon. Mananatili ako sa kanyang church. Steadfast, and ano yung pangalawa? Unmovable.